Praise God, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat sa isang pribilehyo na tayo po muli ay makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, kaya niyang baguhin, kapatid, ang iyong sitwasyon sa isang iglap lang. God's power can perform turnarounds and last-minute miracles. Amen po ba? Okay, so I do believe, mga minamahal, that God can intervene in the impossible conditions, in the impossible situations sa ating pong mga buhay. So ang hinihintay lang ng Diyos, kapatid, ay lumapit ka, magtiwala ka, manalig ka sa unlimited power ng Diyos. So today, ang mensahe po na atin pong pagbubulay-bulayan is about faith for breakthroughs in miracles. From Mark chapter 5, verse 21 to 34. Okay? Ito po ay part 2 on how to experience the unlimited power of God. Atin pong tignan ang mga lessons na nais pang ituro dito sa atin ng ating Panginoon sa babaeng 12 years nang dinudugo. Okay? Breakthroughs and miracles, ito po ang nagpapakita para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Nangyayari, kapatid, ang breakthrough at miracle kung ang isang tao ay buong pusong nananampalataya at buong pusong nagtitiwala sa kakayahan at sa kapangyarihan ng Diyos. At kinakailangan po dito ng completely, totally, genuinely surrender to God. Right now, we will learn and understand that faith is the key that brings breakthroughs and miracles. Okay, bago po tayo magpatuloy, let us go to the Lord in prayer. Hilingin natin ang pagsama, kilos ng Banal na Espiritu sa atin pong pagbubulay-bulay. Let us pray. Heavenly Father, we are so much grateful for this wonderful day. We praise you and we glorify you. Father, we welcome your holy presence to move freely in our lives, especially to our dearest viewers, in the name of Jesus. Panginoong Jesus, bigyan mo sila ng pusong tumatanggap, nagpapatama, nagpapaturo, nagpapasakop sa iyong banal na salita, at pusong sumusunod sa iyo. Stretch out their faith, O Lord. Increase it and have deep understanding of your Rhema words. Guide me and anoint me, Father, as I preach. Fill me with your power and with your Holy Spirit. Umaasa po ako sa karunungang kaloob ninyo at kaalaman sa iyong mga salita. Umaamin po ako that without you, Father, I am nothing. Holy Spirit, touch all the viewers upang maranasan nila ang unlimited power mo, breakthroughs, and miracles. I love you, Father. Lord Jesus, Holy Spirit, use me for your glory and honor. This I pray in Jesus' name. Amen. Kapatid, do you need a special touch of God today? Kailangan mo ba ng special na paghipo ng Diyos sa iyong buhay? God is the God and the author of all breakthroughs and miracles. Sinasabi ng Diyos, Isaiah chapter 43 verse 19, I am about to do something new. Nangangako na ang Diyos ay gagawa ng mga pinakadakilang bagay, pinakapambihirang bagay, at gagawa ng paraan kahit na sa mga pinakamahirap at pinakapangit na sitwasyon. Sabi sa Tagalog, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa nakikita. Kapatid, kapag naniniwala ka at nananampalataya ka, hindi mo lang basta makikita ang gagawin ng Diyos, kundi mararanasan mo ang kanyang unlimited power. Amen? Kapag ka nagtitiwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos by faith, you will experience the impossible things. Makikita po natin sa last part ng verse 34 sa ating scripture, sinabi ni Jesus, Daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Okay? 12 years of praying, 12 years of declaring, 12 years of waiting, 12 years of trying, kapapagamot sa maraming doktor, sa mga espesyalista, pero mas lalong lumala ang kanyang sakit. Okay, 12 years of sacrificing, 12 years in pain, ang babaeng ito,
This time around, her situation instantly is over. She received breakthrough and miracle. Her suffering is over. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, maaari mayroon kang ipinagpipray, matagal na, mayroon kang hinihintay, matagal na. Maaari ang prayer mo, Lord, gusto ko nang makalaya sa hirap ng buhay. Lord, gusto ko nang makabangon sa sitwasyon namin ng aking pamilya. Maaari ang tagal-tagal mo na sa trabaho mo, until now, wala pa rin promotion, increase. Kapatid, mga minamahal, have faith in God. Ano man ang mga pinagpipray mo, kapatid, matagal mo nang hinihintay, dinideklara, pinapanampalatayanan. Right now, I declare, in the name of Jesus Christ of Nazareth, your wait is over. In Jesus' name. Hallelujah. Say amen. I-comment mo sa baba, kapatid. I believe, I receive it. In Jesus' name. Okay, dahil sa pananalig ni Abraham at Sarah sa Panginoon, naranasan nila ang breakthrough at miracle. Their wait is over. Pagkaraan ng ilang dekada sa pagiging baog, miraculously, ang matandang si Sarah ay nabuntis at ipinanganak si Isaac. Genesis chapter 21 verse 1 to 3. God has a perfect time for you, kapatid, to receive whatever you prayed, whatever you wanted. Hallelujah. Stand in faith. Be patiently waiting. Amen po ba? Sa panahong ito, kapatid, whatever you may face, from financial problems, to health challenges, to adversity of any kind, or whatever, God's power is more than enough, kapatid, to change your situation. Hallelujah. Hindi po nalilimitahan ang pananampalataya dahil ang source dito is unlimited. Okay? God's power is limitless. Amen? Hallelujah. Our wisdom is limited. But God's wisdom is unlimited. Hallelujah. Our capability is limited. But God's capability is unlimited. Hallelujah. Sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, 1 Corinthians chapter 2 verse 5, our faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Faith is living in a spiritual world of no limits. Ibinigay ng Diyos sa atin ang dominion, power and authority, pero pananampalataya pa rin ang pinakasusi sa lahat ng bagay, sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Sinasabi ni Jeremiah, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sinabi naman ng Diyos, Jeremiah chapter 32 verse 27, ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sabi sa English, I am the Lord, the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Kapatid, all things are possible with God. At sinasabi din, anuman ang sasabihin mo bilang Kristiyano, through your faith, all things are possible. Amen? Mark chapter 11 verse 22 to 24. Bilang Kristiyano, kailangan natin ng anointing ng Panginoon sa ating buhay. Para anumang bundok, kayang-kaya natin palipatin, kapatid. What is anointing? Kaya pag sinabi po nating anointing, burden removing, yoke destroying power. Kapag nanalig ka sa Diyos, isinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, inanoint ka ng Diyos, anuman ang ipagpipray mo, anuman ang ililehans mo, anuman ang idideklara mo, victory comes, breakthrough comes, miracle comes. Amen? Hallelujah. Kaya huwag kang matakot, kapatid, manampalataya ka lang sa Panginoon. Ngayon po, what are the principles of faith for breakthroughs and miracles? Makikita po natin sa babaeng dinudugo yung persistent faith. Okay? Persistent means tuloy-tuloy. Kung uobserbahan po natin ang kwento, kahit nahirap ang babae sa kanyang sakit, she never give up. Marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang pera, kapapagamot. And yet, hindi gumagaling. Okay? Mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon.
But she persisted, kapatid, na gawin ang lahat para lang gumaling. Sabi doon sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Okay? Kung i-analyze po natin ang story, bakit siya nakipagsiksikan? Para makalapit kay Jesus. Ibig pong sabihin, at first, sa dami ng tao, hindi siya basta-basta makapunta roon sa kinaroroonan ni Jesus. Verse 28, sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. Ito ang kanyang purpose, kapatid. Kaya gusto niyang makalapit kay Jesus. Because of her faith, persistent faith, hindi po biro ang kanyang ginawa. Siya ay nakipagsiksikan sa napakaraming tao. Despite na siya ay hirap na hirap, in pain siya, pwede rin nating sabihin na mabaho siya, dahil dinudugo siya eh. Pero na-challenge po ako sa persistent faith niya na kanyang ipinakita, kapatid. Hindi niya inalintan ang sakit, hirap, pagod, at kung ano pa ang pwedeng sabihin o gawin sa kanya ng mga tao sa paligid. Persistence is a form of obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Persistence can mold you and shapes your future. Persistence applies non-stop, constant, steady, relentless pressure to a situation. Persistence does not let go or give up until all resistance is broken and the desired result is attained. Never lose heart, never lose hope, and never give up. Yan po ang nakita natin sa babaeng dinudugo. Kikita din natin sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. The widow was persistent. Okay? She never gives up on her faith. Okay? She comes repeatedly to the judge. Okay? Sabi dun sa verse 7, ngayon, ipagkakaikaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya paghihintayin niya ng matagal. Itong widow ko, she is crying day and night kahit tinanggihan siya ng judge sa loob ng mahabang panahon. She persistently keep coming. Okay? She refuses to give up. She did not stop until she got what she wanted. Okay? Sinabi ng Panginoon sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Alam po ninyo, mga minamahal, ang mga sitwasyon ng buhay, two side lang ang tinitignan. It's either a failure opportunity or a faith opportunity. So napakahalagang ating desisyon. And it's up to you to choose, kapatid. Mark chapter 10, verse 46 to 52. Palis na si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba na sumusunod sa kanya. Okay? Nadaanan nila ang isang bulag na si Bartimeus at namamalimos. Nang marinig ni Bartimeus na ang nagdaraan ay si Jesus, nagsisigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nirebuke siya ng mga taong andoon na tumahimik, pero mas lalo pa niyang nilakasan, Jesus, Son of David, have mercy on me. At dito nakuha ni Bartimeus ang atensyon ni Jesus. Kaya ipinatawag siya, tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sabi ng Panginoon sa kanya, Rabbi, I want to see. Gusto ko pong makakitang muli. Pwede namang sabihin na bigyan siya ng pagkain kasi namamalimos siya. Pero sabi niya, I want to see. Mark chapter 10 verse 52, sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di, nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Hallelujah. Si Bartimeo ay naging persistent siya sa kanyang pananampalataya. Walang humpay niyang hinabol sa Jesus. Kakasigaw.
Hindi siya huminto hanggang siya ay gumaling. Gaano man katagal ang mga bagay na hinihiling mo sa Diyos, don't let time affect your faith, kapatid. Be persistent. Amen? Second principle na makikita natin sa babaeng dinudugo sa ating scripture, yung determined faith. Determinasyon. Isang hindi natitinag na pagpapasya. Walang makakadlang, makamit lang o makuha ang resulta. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang determinadong pananampalataya ay epektibong pananampalataya. Ang babaeng may issue sa dugo ay makikita ang kanyang determinadong pananampalataya. She was determined to get her healing no matter the cost. Naubos ang kanyang kayaman, kapapagamot, mas lumala pa. Pero nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ang deklarasyon ng babae, mahipo ko lang ang laylay ng damit ni Jesus, gagaling ako. So sinikap niya makipagsiksikan sa maraming tao, makalapit lang kay Jesus. Kaya nang mahawakan niya ang damit ni Jesus, instantly natanggap ng babaeng ito ang breakthrough, ang miracle. Hallelujah! Sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 34, "Daughter, your faith has made you well." Parang sinasabi niya, your determined faith has made you whole. Kapag determinado ang ating pananampalataya, magagawa natin ang anumang itawag sa atin ng Diyos. Ang determinadong pananampalataya, risk taker yan. Okay? Paki-comment nga po natin sa baba, risk taker. Hindi natatakot, hindi nangangamba. Ang pananampalataya ay matapang. Hindi po ito nanahimik, forward forceful, and tough. Kagaya ng apat na magkaibigan sa Mark chapter 2 verse 1 to 5. Dinala nila ang isang paralitikong nakaratay sa higaan sa harapan ni Jesus. Sa dami ng tao, hindi sila makadaan. Ang ginawa nila, dumaan sila sa bubong. Binakbak nila ang bubungan at doon nila ibinaba ang paralitiko. Okay? Risk taker yun, kapatid. Verse 5, nakita ni Jesus ang laki ng kanilang pananampalataya. Pananampalataya na gagaling ang paralitiko. Pananampalataya na iniakyat nila sa bubong ang paralitiko. Pananampalataya na binakbak nila ang bubong kahit hindi sa kanila yun. So nakita ni Jesus ang kanilang determinadong pananampalataya, kapatid. At ang lalaki ay lubos na gumaling. Hallelujah! Nakita din ni Jesus ang pananampalataya ng paralitiko nang walang takot at pagdududa. Natanggap niya ang breakthrough, ang miracle. Hallelujah! Sabi nga nila, basta gusto, may paraan. Kaya ganado at determinado sila. Gagawin ang lahat, makuha lang ang gusto. Yan po ang klaseng pananampalataya na hinahangaan ng Diyos. Kapag ang pananampalataya ay determinado, sigurado, may breakthrough, may miracle. Amen? Ito po, kapatid, ang mga magandang pagpapasya ng may determinadong pananampalataya. O kaya sabihin na lang natin na kasabihan ng may determinadong pananampalataya. Nothing is going to stop me. Okay? Nothing is going to hold me back. Nothing is going to keep me down. Nothing is going to stand in my way of the fullness of blessing, for I am determined. Hindi mo ako mapapanghinaan ng loob. Hindi mo ako mabibigo dahil ako ay determinado. Hindi ako matatakot, hindi ako titigil. Kahit anong mangyari, gagawin ko ito. Para kay Kristo, ako ay determinado. Amen? Hallelujah! Pangatlong prinsipyo po na matututunan natin sa babaeng dinudugo, yung focus faith. A single-minded man is stable in all his ways. Single-minded, focused to concentrate on. Give total and undivided attention to. Yan po ang ibig pong sabihin.
Ito po ang pangatlong nakita natin sa babaeng dinudugo. Mahawakan ko lang ang laylay ng damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako. Ito po ang naging focus niya. Dahil no choice na siya eh. Kaya ginawa niya ng lahat. And yet, wala pa rin pong pagbabago sa kanyang kondisyon. Hindi niya sinisi ang kanyang sarili, sa kanyang kapalpakan, sa kanyang kamalian, sa kanyang desisyon, kapatid. Ang naging sentro ng kanyang agenda ay ang makalapit kay Jesus. Focus, ito ang tulay kung saan naglalakbay ang paningin. Hindi mo na tinitignan yung sitwasyon mo ngayon, kundi tinitignan mo ang hinaharap. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for. Kapatid, hindi ka makakaasa sa Panginoon kung ikaw ay pabago-bago ng isip. According to James chapter 1 verse 2 to 8, faith is focus. Parang si Nehemiah sa muling pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Kung wala siyang focus, in-entertain niya ang mga paninira sa kanya, ang persecution, ang accusation sa kanya, hindi niya may papatapos ang kanyang project. Mabuti na lang may paninindigan siya at matapang na ipinagpatuloy ang pagtatayo. Dahil po dito, ayon sa kanyang plano, within 52 days, amazingly, miraculously, natapos po ang kanyang project. Hallelujah! Ang mga Israelita, sa tagal ng panahon, namatay na si Moises, hindi pa rin nakapasok sa promised land ang mga Israelita. Iba-iba kasi ang kanilang ginagawa. Hindi sila sumusunod sa instruction ng Diyos. Nang si Joshua na ang maglilid sa kanila papuntang promised land, sabi ng Diyos, Joshua, magpakalakas ka at tibayan mong yung loob. Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. After 40 years in the wilderness, na pag-alagala ang mga Israelita sa pamamagitan ng matapat na pamumuno ni Joshua kasama si Caleb na may takot, may paggalang at higit sa lahat may paninindigan at pananampalataya sa Diyos. Sina Joshua at Caleb ang tanging mga Israelita sa unang henerasyon na nakapasok sa promised land. For more than 4 decades of battles, obstacles, challenges, this time they experienced breakthrough in miracles from God. Sinamahan sila ng Diyos dahil sila ay sumusunod sa Panginoon. So may direktang connection, kapatid, between focusing on the Word of God and operation of effective faith results. Kaya sina Caleb at Joshua nanatiling sumusunod sa mga instruction ng Diyos. Si Abraham nakafocus sa salita ng Diyos. So keep meditating God's Word, kapatid. Keep holding God's promises. Keep your focus on them instead sa mga distractions. Okay? Parang si Pedro, no, siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nakita niya na ang malakas na hangin at unos. Unti-unti siyang lumubog kasi nakita niya na ang problema. Yes, kapatid, may mga problema tayo, may mga suliranin tayo, may mga pagsubok, may mga hamon tayo ng buhay. Pero huwag kang manatili dyan na nakafocus. Keep fighting on your faith. Amen? Look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Every step of the way, God is watching you, kapatid, sa lahat ng iyong hakbang. So stay focused. In our conclusion, when you trust fully in God's ability, breakthroughs happen. When you trust fully in God's ability, miracles happen. So be persistent, be determined, at magkaroon ka ng focus, kapatid. Remember that the power of the Holy Spirit can do more for us. It's not about what we can do. It's about what God can do. Hallelujah. It is God's power and ability, kapatid, not ours.
that works out our problems. You need to be strong and empowered by faith. You need to understand spiritual authority. Kailangan po natin yan. Ang dakilang pananampalataya is faith in the Word of God, in its authority alone. Okay? Not demanding any physical proof or evidence. It is faith that pleases God. Amen? Your mountains will move because God is able to perform. Hallelujah! Whatever mountains you are facing right now, kapatid, maybe that is physical issue, may sakit karamdaman ka, business issue, financial, relationship, spiritual issue, mental issue, emotional. God is able, kapatid, and willing to demonstrate His unlimited power through you. Amen? Hallelujah! Mark chapter 10 verse 27, with man is impossible, but with God all things are possible. Come boldly to the throne of grace. Have faith in the sacrifice of Jesus. Stand in faith. Believe for your breakthrough. Believe for your miracle. Believe for the impossible. Amen? Hallelujah! Don't stop believing. Amen? Kalooban ng Diyos na ikaw ay sumagana, kapatid. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magaling, malakas, masigla. Hallelujah! Tandaan mo, in all things, God is the author of breakthroughs and miracles. Kaya sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka kumapit, sa Kanya ka sumipsip. Hindi sa mga politiko, sa mga government officials. God is willing. He is able. Lagi siyang handa to step into your life. Kung ang Diyos ang gagawa ng paraan, be strong and courageous to step out in faith. Yakapin mo ang bagong landas na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kapatid, your breakthrough is coming. Your miracles is coming. Receive it and claim it. Amen? Hallelujah! Glory to God. I hope na kayo ay na-bless sa mensaheng ito ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong banal na presensya, sa iyong mga salita sa araw na ito. Panginoon, nire-recognize namin, ina-acknowledge namin ang iyong banal na pangalan, ang iyong banal na presensya. Father, we praise you, for you are the author of all breakthroughs and miracles in the name of Jesus. O God, we trust in your unlimited power to break every strongholds, hindrances, barriers, obstacles, sufferings, hopeless situations, and conditions in the mighty name of Jesus. Father, as we relying on your power and authority, by faith, I declare to our viewers for breakthrough upon breakthroughs, miracles upon miracles, and more open doors on them in the name of Jesus. I declare that God's power creates opportunities and remove mountains even in the impossible situations. I declare that their faith is stirred up, their faith is increasing, their faith is high in Jesus' name. I pray, Father, sa buhay ng bawat isa, anumang bundok na umahadlang sa kanila, I rebuke it in the name of Jesus. Nire-rebuke ko ang pagdududa, takot, pangamba, kahirapan, sakit karamdaman, in the name of Jesus. Habang kami ay humahakbang sa aming pananampalataya, nawa matutunan ng bawat isa na magtiwala at sumunod sa iyong banal na salita, sa iyong kalooban, Panginoon. As we stand in faith, move among us by the power of your Holy Spirit. Father, I pray, let your mighty power, your grace, and your faithfulness upon us. Bless us more and more, Lord. Your name be honored and be glorified. This we pray in Jesus' name. Amen.